Hi! Hello mga ka-Frenny! Panggabi nga pala ngayon ang aking asawa. Kaya bago pa nga mag alas 4 ng hapon ay nag-ayos na nga ako. Inuna ko nga lang muna itong aking anak dahil sabog-sabog na naman nga yung kanyang buhok sa kanyang mukha at ayan nga tinatalian ko. Kakatapos ko nga lang din bihisan yan dahil nga naglaro na naman ng tubig. At pagkatapos ko nga ayusan nga itong aking talilin ay ayan inayos ko naman itong mga plato na pinaghuhugasan ko kanina. Pinagbabalik ko nga lang sila sa kanilang mga lagayan para naman nga lumuwag-luwag itong aming lababo. Meron nga kasi kaming pechay dito na galing nga din sa aming kapitbahay sa baba. Pero bago ko pa nga lutuin yung aming pechay ay ayan nagsala nga muna ako nitong aming sinaing. Tinatanggal ko nga lang muna yung bahaw din sa aming rice cooker. Pagkatapos naman nga na hinugasan ko nga lang. Hindi pa nga ako tapos sa paghuhugas nga eto nga tinatawag nga ako ni Talilin at siya nga daw ay merong awi. Panigurado nga ikinagat na naman nga ito ng langgam. Pag nga kasi nasasaktan ito o kaya nga may masakit sa katawan niya or makati ang tawag nga niya doon ay awi. At kung minsan naman nga ay bow-bow ang kanyang tawa. Sinuotan ko nga lang muna siya ng tsinelas nung matapos ko nga i-check yung kanyang awi at ayan nga binalikan ko na itong aking kaldero na hinuhugasan. Isa at kalahati nga pala ang isasaing ko ngayon para nga din kami ay may panghapunan at meron na nga ding pangbaon ng aking asawa. 3 beses ko nga pala kung hugasan nga itong aming bigas. Kayo ba mga ka-Frenny, ilang beses ba kayong naghuhugas ng inyong mga bigas? Pagkatapos nga na eto naman nga pechay ang aking inasikaso, tinanggal ko nga lang pala yung mga dilaw-dilaw na nga na dahon. Kahapon pa kasi yan binigay sa amin pero ngayon ko na nga lang maluluto. At habang nag-aayos nga ako nitong aming pangulam nga itong aking Talilin ay nanggugulo nga, umiiyak nga yan kaya ayan nilagay ko nga siya sa isang upuan. Hinayaan ko na nga lang muna siyang makisali nga sa aking ginagawa para ako nga ay matapos. Medyo madami ngang pechay ang binigay sa amin ng aming kapitbahay. At nung matapos ko na nga tanggalin lahat ng mga dahon na may dilaw-dilaw ay ayan hinugasan ko lang ulit. Igigisa ko nga lang pala yan at lalagyan ko nga nitong makere. Lalagyan ko nga din pala yan ng sabaw para meron nga ring sabaw si Talin. Pagkatapos nga nun ay nagpainit nga lang ako ng kawali sa kalan at igisa ko na nga itong sibuyas. Wala nga pala kaming bawang ngayon dahil hindi nga kami nakabili kanina. Pagkalagay ko nga ng sabaw dyan ay tinimplahan ko nga agad asin, paminta at saka magic sarap. Pinakulo ko nga lang yung mga ka-Frenny at nung kumulo na nga ay pinaglalagay ko na nga itong mga dahon ng pechay. Tinakpan ko nga lang muna yan mga ka-Frenny at hinayaan nga kumulo para naman nga lumambot-lambot at maluto nga itong pechay. Nung kumulo na nga siya ay chinek ko nga itong pechay pero hindi pa nga ako satisfied dahil gusto ko nga ay mas luto pa siya. Kaya chinek ko nga muna kung okay na nga talaga at nung napansin ko nga na mas malambot na nga ang pechay ngayon kaya ayan pinatay ko na nga ang apoy. Pagkatapos ko nga magluto mga ka-Frenny ay pumasok na nga ako din sa aming kwarto. Pinaglalabas ko nga pala itong aming unan at aming pom dahil ako nga ay maglilinis at maglalampaso dito. At sa mga oras nga din pala na yun mga ka-Frenny ay kagigising nga lang ng aking asawa. Pinagtatanggal ko nga lahat ng laman nga nitong aming kwarto at nagpunas nga ako nitong aming mga bintana. Mabilis nga kasi magkagabok nga dito sa amin kaya kailangan talaga ay lagi ka nga magpupunas nitong mga bintanang to dahil sisipunin nga panigurado si Talin. At nung matapos na nga ako sa pagpunas nga nitong aming mga bintana ay pinagtatanggal ko nga lang itong aming mga sako ba. Ang mga laman nga pala niya na yung ibang mga damit nga namin wala na nga kaming mapaglagyan. Winalis ko nga lang yan doon at ayan nga bumalik ako para naman nga lampasuhin. Madalas kasi talaga ay di nga namamahay ang mga gabok kaya lagi ko talagang winawalis-walis. At pagkatapos nga nun ay pinagbabalik ko nga lang din ulit itong mga sako ba. Winalis ko na nga din itong lagayan nga ng aming mga higaan dahil kadalasan nga talaga ay may mga gabok din dito. At nung matapos na nga ako sa pagwawalis ay ayan nilampasok ko nga din para sigurado talaga natanggal nga din lahat ng mga gabok-gabok. Medyo may pagka-allergy nga kasi sa gabok nga itong si Talin at kapag nga hindi mo nalinis ng maayos itong mga alikabok sa gilid-gilid namin ay mabilis nga siya magkasipon at bahing nga siya ng bahing. Kaya yun na nga din talaga ang aking nakasanayan. Pagkatapos ko nga magwalis ay naglalampaso agad ako. At kapag nga pala naglalampaso ako mga ka-Frenny ay binubuhay ko nga itong aming electric pan para nga mabilis matuyo itong aming sahig. At syempre nga mga ka-Frenny kapag ikaw nga isang nanay at may maliit na anak ay paniguradong matatagalan ka talaga sa iyong ginagawa dahil hindi maaring hindi sila makikisali. Habang inaantay ko nga matuyo yung sahig namin sa kwarto ay ayan pinagpupunasan ko nga itong aming puzzle mat. Nakasanayan nga talaga namin na bago nga kami maglatag ng pom ay naglalagay muna kami ng puzzle mat. Isa-isa ko na nga din kinuha lahat na nga ng aming una na nandito nga sa labas at pinagpapasok ko na nga din sa loob. Pinagtutupi ko na nga din pala yung mga kumot nga na nandito. Huwag kayong mag-alala, bagong labayan pero ang kulay talaga ay hindi ko na mapaputi. Ang kumot nga yata na yan ay minana pa ng asawa ko sa kanyang lola. Kaya hindi niya talaga yan let go kahit nga butas na. Nung matuyo na nga yung sahig namin sa kwarto ay isa-isa ko na nga pinaglalagay itong aming mga puzzle mat.
Pagkatapos ko nga maligpit nga itong aming puzzle mat ay kinuha ko na nga din itong aming po. Magpapalit na nga din kasi ako ngayon ng bedsheet nga dahil bukas nga ay laba day ko na. Nakasanayan ko na nga din talaga na tuwing linggo nga ay nagpapalit nga ako ng mga sapin at mga unan nga dito sa aming kwarto. Hindi pala tuwing linggo mga ka-friend, kundi linggo-linggo pala. Biyernes nga pala ako nagpapalit nga nitong aming punda, pati nga bedsheet at mga kumot. At tapos naman Sabado ako naglalaba. So yun na lang muna mga ka-friend for today's video. Mag-subscribe naman kayo sa aking YouTube channel. Yun lang. Bye! Thank you!